marami na raw ang isa sa kanila. When you see the report, unconfirmed report, that they were thoroughly certified, nung nabili tayo, pinaglalaban namin na at all times, hindi natin dapat disregard yung rule of law, yung due process, at saka yung presumption of innocence ng tao. Pinira ng Office of the Vice President si Senador Antonio Trillanes dahil sa pagkakaroon niya ng overpriced ng mga consultant. Ayon sa OVP, gumastos si Senador Trillanes ng 7.5 million pesos na pasweldo sa 55 consultants. Higit doble po ito sa 3.04 million pesos na allotted budget para sa mga consultant ng isang senador. Kabilang daw dito ang kapatid ni Trillanes sa si Juan Antonio na may rate na 71,200 pesos per month. Ayon sa OVP, base sa core report ay bigo ang mga consultant ni Trillanes na magbigay ng kailang accomplishment report o kaya ay resume man lang para bigyan ng katwiran ang kanilang mga sahod. Habi naman ang mga netizens sa issue nito. May nagsasabing masyadong marami ang consultants ni Trillanes, pero may mga nagsasabi rin parang reasonable naman daw o reasonable naman ang 72,000 na sahod, lalo't kailangan naman daw talaga ng mga senador ng mga consultant. Sabi naman ilang netizen, maingay lang daw si Trillanes sa issue ng iba pero yun pala ay may mga mali rin sa kanyang bakuran. Matandaan nitong Mayo ay pumutok ang issue sa overpriced consultants kung saan unang dapat ikos dito si Senador Alan Peter Cayetano. Pinilit naman ni Senador Trillanes ang tirada ng kampo ni VP Binay. Marami daw consultants. Bakit? Ano ba yung marami sa kanila? Nakapag, ano na ba sila? Nakita, alam ba nila yung scope ng trabaho namin dito? At alam ba nila kung ilan yung limit talaga? Samantala, nakakatang mag-deliver ng privilege speech bukas si Trillanes para ibunyag ang mga umunoy Ghost Senior Citizens ng Makati. Pasabahan naman natin ang iba pang mga aksyong balita tonight. Walang balak ang COMELEC na magpatupad ng extension para sa campaign period ng 2016 elections. Hindi raw kasi otorisado ang landak ng komisyon para palawigin ang kampanya. Mananatiling 90 days bago ang halalan ang campaign period para sa national candidates habang 45 days before election naman ang mga lokal na kandidato. Pumalag ang Department of Budget and Management sa paratang ni dating Senator Panfilo Lacson na galing sa DAP ang pondo ng mga health facility na ibinigay sa government hospitals. Sa statement ni Budget Secretary Butch Abad, dumaan sa 2015 General Appropriations Act ang mga proyekto. Sumusunod din daw ang DBM sa utos ng Supreme Court na unconstitutional ang DAP kaya hindi na ito ginagamit ng ahensya. Dagdag pa ng kalihim na hindi pa nga raw na-release ang budget na ito para sa Department of Health. Ipatutupad na raw ni House Speaker